Sa pangunahing akademya, pagdating sa engineering at mathematics at doon, nag-major ako sa mathematics. Humawak na mataas sa posisyon. Nag-boxing, nakipagpasagan ng mukha. Sa lahat ng klase mga Amerikano, itim, puti, dilaw. Kayubanggi, nanalo. Ng 4 na taon, walang talo, naging undefeated boxing champion ang inyong lingkod, Roy Logoles, habang nasa Amerika. Salamat po. Tinayo ang bandera ng Pilipinas habang nandun. Meron nagtatanong, Congressman, alam namin naging champion ka sa boxing pero matagal na yun. Tanong, madalas magtanong si Bong Benson at si Bal Soto. Kaya niyo ba mag-boxing? Gusto yata akong subukan. Sabi ko, tingnan natin, panoorin nyo yung video na ito, nakarang mga ilang araw lang, nakarang mga ilang linggo lang ito. Panoorin nyo po, lumabas sa YouTube ito. Ready, ito. Ano sa tingin nyo? Kaya pa ba? Kaya pa? Baka gusto ko subukan ni Mr. Pogi. Gusto ko sumubok. Si Bong Benson. Kaya pa po? Kaya pa. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Ako po ay isang mapayapang tao. Wala akong record ng pagiging bayolente. Pero sa loob ng ring, bayolente tayo. Pero kahit na mapayapang tao ko, ito ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ito po ang tandaan nyo. Andito po si Roy Logoles. Kung sakaling kakailanganin, kung sakaling kailangan para ipagtanggol ko kayo, kung kayo merong nang-aapi sa inyo, meron nang loloko sa inyo. Kung sakaling nakailanganin para itayo ko ang karangalan ng Parañaque, si Roy Logoles po handang makipagbasagan ang mukha kanino man, sa amang lugar, anumang oras, ganyan maglingkod si Roy Logoles sa inyong lahat. Nakabalik, galing sa Amerika, nag-aral ulit, nag-MBA, gumraduate ng valedictorian number 1, nagsilbi bilang Postmaster General, nakatanggap ng 10 Outstanding Young Men Award, TOYM. Nagustuhan ng aking trabaho sa pagpaglaban sa mga sindikato na nagnanakaw ng sulat at mga pakete. Nagsilbi bilang Red Cross Governor, walang sweldo. Sa loob ng 20 taon at dito na palaban sa lindol, sa Baguio, mga baha, pagsabog ng mga pinatubo, bagyo. Pero ang hindi ko makakalimutan, nung ako'y namuno ng isang team doon sa Camp Aguinaldo, sa Makati, lumaglaban ng mga sundalo. Coup attempt noong 1989. Pinasok yung mga lugar na may bakbakan para iligtas yung mga sundalo na nasugatan. At pagkatapos ito, ako po'y nabigyan ng Bayani Gold Medal Award. Kauna-unahang Pilipino na mabigyan ng Bayani Gold Medal ng Philippine National Red Cross. Nagsilbi bilang congressman sapagkat hinalal nyo noong 1992 sa malaking landslide. At dito po sa Barangay San Antonio, sa BF, lahat ng barangay, landslide ang panalo na binigay niya sa akin. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa akin. Kung hindi sa inyo, hindi ako naging congressman. At dahilan sa aking karanasan, naranasan ko yung kaling sira-sira. Lupa lamang sa Project 3. Kaya anong ginawa ni Roy Logoles? Katakot-takot na kalye ang pinasimento. Dito sa Barangay San Antonio, sa lahat ng barangay, kasama pa ang 1st District doon sa Pagatlong District. Pagkatapos yan, tinanghal si Roy Logoles na nagpasimento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque. Paglilingkod sa inyo ng inyong lingkod, Roy Logoles. Naranasan kung paano mag-aaral sa mga eskwelahan na sira-sira, kulang sa gamit. Ano po ang sagot ni Roy Logoles yan? Nagpagawa, sunod-sunod ng pinakamaraming ng mga school buildings. Halos lahat ng barangay. At muli, tinanghal ang inyong lingkod na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque. Pagsisilbi sa inyo ni Roy Logoles. Kaya marami sa inyo rito nakapag-aral sa mga eskwelahan na aking pinagawa, Parañaque National High School, dito sa San Antonio, halos lahat ng school building. Sa San Antonio Elementary School, proyekto po ni Roy Logoles. Sa Moonwalk, na bago na gusto, ang San Agustin Elementary School, ngayon isa na sa pinakamodernong elementary school sa buong Metro Manila. Bagong-bago. Halos lahat ng school buildings doon
proyekto ni Roy Logoles. Dr. Arcado Santos National High School sa San Martin de Porres. Ngayon, isang moderno na istruktura na paglilingkod sa inyo ni Roy Logoles. Pero itong bandang huli, hindi lamang kalye, hindi lamang mga school buildings, sinimulan natin yung mga bagong struktura. Ano po ito? Covered courts, Coliseum. Bakit ko sinimulan ito? Sapagkat alam ko na ito'y pangarap nyo. Sapagkat nung ako'y nakatira sa Project 3, Quezon City, naglalaro kami ng basketball, lupa, parang katulad nito. Pero paminsan-minsan nakakapaglaro kami sa Ateneo. Naranasan yung maglaro sa sementadong basketball court, merong bubong. At habang nandun, nangarap kami, sabi namin, wow, nakakaingit naman yung mga taga-Ateneo. Sana kami sa Project 3, meron din. Nangarap kami na magkaroon ng covered court. Kumiling kami sa mayor, sa congressman, sa mga konsihal. Pero awa ng Diyos, dumaan ang taon. Walang dumating na covered court na natiling pangarap yung covered court sa Project 3. Kasi sinabi ko, dito sa Parañaque, gagawin ko ang lahat upang sa ganon yung inyong pangarap na magkaroon ng covered court ay maging katotohanan. At yan ay sinimulan natin. Sunod-sunod na Coliseum, sunod-sunod na covered court. Dito na lang, sa lugar na ito. Dito sa Barangay San Antonio, meron sa Sicom, meron sa Garcia Heights, meron sa Valley 8, sa San Antonio Elementary School, meron sa Port State Elementary School, meron sa Lower Barangay, meron sa kabila ng Cali, may Goodwill, meron dyan, sa Jackie Lubille, sa Sampaloc, sa Ipil, sa Clinic, sa Target, sa Classic at marami pang lugar. Mahigit sa 32 Coliseum covered court ang pinagawa ni Roy Logoles sa loob ng maikling panahon. Isipin niyo yan, na bago yung tinatawag na anyo ng Parañaque na katulong sa ating mayor para baguhin ang anyo ng Parañaque. Kaya anong sabi ng Public Works, Congressman, sa dami ng mga covered courts na iyong pinagawa sa halos lahat ng barangay, ang sabi ng Public Works, Congressman, ikaw na ang nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Paglilingkod sa inyo ni Roy Logoles. Pero meron pa isang pagbabago. Kasi alam nyo, kasama sa prinsipyo ng responsableng gobyerno, yung tinatawag na innovation, transformation, pagbabago, bagong ideya. Itong covered court, napansin nyo, iba ang bubong. Noong ako'y nagpunta sa Disneyland, nakita ko yung bubong, ang ganda. Dito sa Ayala Town Center, napakaganda ng bubong. Sabi ko, ano